Hi guys! Today magkaaro tayo ng shoe review ng 361 Degree Big 3 4 Quick Pros. Gusto nyo ba ng mala Kobe shoes from 361 Degree? Naalala nyo ba yung Kobe 5? Almost the same. Samahan nyo ako i-review natin to, i-explain ko kung bakit ko nasabi yan. Start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, and mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na and i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. 361 Degree Big 3 4 Quick Pro, napakahaba ng pangalan. Dalawa po yung version nito, no? Meron pang Big 3 4 Switch, no? Meron din ako nung Switch Pro. Nagawan ko rin ng full review yun. Ang pagkakaiba nila is itong Quick parang sa mga guards and yung Switch parang sa mga forwards. Pwede rin sa center. Ang hype nito dati, no? Kasi pogi nga yung itsura niya, saka meron siyang sapatos na mismatch. Tapos napakaganda ng performance. Ilalagay ko dito sa taas, no, yung link kung gusto nyo panoorin yung regular version nito. Pero yun palang panalo na. Pero nung nagka-pro version, maraming nagsasabi sa akin na yung regular version daw parang mala Kobe Bryant na sapatos, no? Kobe 5, Kobe 6, 7. Pero nung nagamit ko to, kasi nakagamit ako dati ng Kobe 5, no? Though very temporary lang kasi pinahiram lang yun sa akin, no, mga for a month para lang sa liga. Pero anyway, yun yung same feeling nito. And para mas ma-prove ko sa inyo na talagang halos pareha sila, tingnan nyo yung shape ng shank plate nito and ng arch support, no? Shank plate / arch support, parehas na parehas and parehas nga carbon fiber. Yung regular version, hindi kasi carbon fiber and hindi rin ganito yung shape. Kaya hindi ko masabing almost same ng Kobe 5. Pero ito talaga guys, ito talaga yung almost parehas ng Kobe 5. Wow naman. Wow. Wow. Puntahan na nga natin yung aesthetic and material, no? Para ma-explain ko kung bakit ko yung sinasabi. Unang-una sa shape, almost parehas na nga sila kagad no? Low cut, napaka-mobile ng ankle nyo dito. And yung box pala guys, no? Pag pro version, puti yung box. Pag regular version, black. Yun lang pagkakaiba, tapos nakalagay dito pro. No? Iba rin yung box nila ng regular lang na 361. May carbon fiber po siya. Uppers po niya, TPU blended knit upper for upgraded support wrap. Napakaraming kulay na mapagpipilian. Meron pa parang may padating pang SpongeBob Patrick na kulay ito. Abangan nyo yan. Pero isa to sa pinakabagong kulay. Gumamit po to ng Quickco Tech. Ayan po, no? And meron pang TPU plate dito. Meron ding TPU plate dito. Gumamit na parang synthetic leather parang or synthetic na plastic dito. Pero okay lang naman, hindi naman mukha siyang cheap. Okay naman yung itsura niya. So dahil dyan guys, aesthetic and material, perfect na to guys, no? Uppers, premium. Torsion plate, premium. TPU, puro premium material, pogi, low cut, very versatile. Kahit ibang sport, pwede nyo itong gamitin. So 10 out of 10 po talaga tayo dito. Next, punta na tayo sa traction and outsole. Napakakapit po nito. Top tier po talaga. As usual, same lang nung dati, nung regular version niya. Makapit, stop on a dime, indoor, outdoor, panalo po talaga. Meron po siyang translucent sa taas, no? Combination ng translucent and solid outsole, no? Lines, and ito sa taas parang herringbone pattern. Hindi naman po siya madaling mag-accumulate ng dust. Konting punas lang, natatanggal na kagad. Pero ito, as usual din, same dun sa dati nilang sapatos sa regular version nito, ang outsole niya po, hindi po talaga suitable for outdoor use. No, malambot po siya, pang bite po talaga to sa indoor
Talagang squeaky, maingay po sa indoor, pero pag sa outdoor, hindi po ito gaanong tatagal. No? Malambot po talaga yung ano niya. And maliliit din yung grooves, magkakahiwalay pa. No, so perfect to indoor basketball shoes po talaga. So dahil po dyan, traction and outsole, 9 out of 10 po tayo. Hindi ko na perfect dahil lang hindi po siya goods for outdoor. Next, safety and support po tayo. Natutuwa ako dito, no, kasi ang laro ko po is power forward nga usually, small forward. And heavy na rin ako. Ito na yung heaviest na inabot ko, no, 81 kilos na ako. Huwag kayo iiyak. Ang kagandahan dito kasi kahit low cut siya, talagang low cut to guys ha, pero I feel very secured po dito. No? Supportive po kasi siya, so parang pakiramdam ko safe ako, hindi ako matatapilok. Sa uppers pa lang, itong TPU knit nila, supportive na po talaga. Hindi po to masyadong nag-expand na, no? Talagang ano na siya eh, closed knit po talaga to. Plus yung mga leather infusing nila, mga layering, pati dito. And actually guys, no, lagi ko sinasabi, itong parang ano, itong number 3, parang may support pa palagi, parang may tulong pa po. No, nakakatuwa. Plus, meron pang malaking TPU plate dito for your heel counter para supported ka dito. Lagi ko sinasabi, very important ito. Hindi po outrigger ang for me very important. Ito po talaga. Kasi ito po talaga yung pinaka nagle-lessen ng risk sa tapilok. Punta na tayo sa outrigger. Okay naman, no? Okay naman. Medyo malayo pa rin. Medyo makapal pa rin yung outrigger niya. Pero hindi masyado. No? Pero okay lang. Stable pa rin naman kasi siya. And kaya siya nagiging stable dahil dito sa umaangat na TPU plate na to. No? And guys, may arch support. So sa mga flat-footed natin mga ka-ballers dyan, pwede pa rin to sa inyo. And syempre, maganda ang torsion support nito. Malaki yung carbon fiber niya guys ha. Ganda ng twisting support nito, no? Ng twisting resistance niya. Malakas po talaga kasi carbon fiber. Almost the same nga yung shape ng carbon fiber nito. Pati yung laki, yung size. Almost the same sa Kobe 5. Kaya ako yung nasabi. I-score na nga natin safety and support. 10 out of 10 pa rin ang ibibigay ko dito, no? Perfect score pa rin po tayo kasi lahat ng hinahanap ko meron siya and may malaking carbon loads, di ba? And isa pa, no, sa lockdown kung bakit parang perfect na halos ang ano nito, no, ang safety and support score dahil dito sa Quick Lock. Para siyang more fit ng 361, no? Quick Lock ang pinangalan nila dito. Anyway, siguro yun na yung bagong version. Makikita nyo dito sa ano, sa loob, no, yung connection. Ayan. So pag hinigpitan nyo tong Quick Lock, yung lace ninyo, yung sintas ninyo, humihigpit hanggang ilalim. Parang almost the same sa more fit nga. Next, punta na tayo sa ano nga, sa fit and comfort. Yun naman kasi yung napag-uusapan na natin, no? Though almost the same siya sa Kobe 5, parang mas comfortable to. Step in comfort, medyo mas malambot kasi itong Quick-Co Tech. Ito para siyang mala-boost ng Adidas. No, very bouncy, very plush, maraming compression na nagaganap pag naglalakad kayo gamit ito. Dagdag comfort pa guys kasi yung insole na ginamit dito, Quick-Co Tech insoles. Parang DVD-1. Hindi tulad ng mga ibang insoles na regular lang or to light insole lang. And tignan nyo naman to. Yung strobel board niya, mesh ang ginamit, parang malalining yung comfort nito, napakalambot, talagang panalo. Kaya nga dahil sa comfort na nabibigay niya, parang pwede itong pamorma. Anyway, ang pogi niya, and low cut siya, mobile ka, papunta sa mall, lakad-lakad, biglang may basketball court, maglalaro ka na, pwede to. Parang Kobe. Di ba yung Kobe shoes ginagamit din pamorma? Almost the same, guys. Kung ako yung tatanungin, ito ba or yung regular version, parang mas gusto ko yung feeling nito sa loob. No? So, panalo talaga to sa comfort. Tingnan nyo naman, ang kapal. Sa tang, makapal din, yung padding. Maraming forefoot flex, kahit na carbon fiber, no? May bounce pa, no? Mamaya natin pag-uusapan yan. Magaan. Siyempre, pag point guard ng sapatos, dapat talaga magaan. And yung 361 Quick nila, no, kahit yung unang version, magaan din po talaga. Heel to toe transition, tignan nyo naman yung arc dito sa likod, oh. Puro arc yan. So, ipupush kayo talaga forward. Ganun siya aganda, no? Parang pwede nga tong running shoes, eh. Diba? Diba? Parang kung gusto nyo na supportive na running shoes, pwede to. Or pang workout na shoes dahil sa comfort
and sa support. And guys, no, sa fit muna tayo. Kakaiba yung feeling nito guys, no? Kasi gumamit ako ng regular version and parang yung regular version snug fit. Nagulat ako dito, hindi ko ma-explain. Parang mas maluwag siya sa toe area. Parang medyo mas pababa ito kaysa sa regular version. And dahil siguro mas may give yung cushion niya, parang mas maluwag ako sa loob dito sa area na to. Parang okay na siya, wide foot friendly na po ito. Parang mas nag-wide din nga. No, hindi ko alam. Pero yun yung pakiramdam ko. No, so goods na to sa mga wide foot. Okay na okay yung space niya dito. Pag bumabagsak ka galing sa talon, yun talaga yung gusto kong pakiramdam kasi yun yung safe. Hindi maganda guys na narrow masyado ang dito na nare-restrict yung pag-spread, pag-splay ng mga daliri natin galing sa talon, no? Ito safer sa ankle, mas okay siya sa tuhod, hindi talaga sumakit yung tuhod ko nung ginagamit ko to. So fit and comfort, almost perfect. 9.5 ang mabibigay ko dito. Parang gusto ko pa ng more padding lang. Konti na lang naman sa palibot. Nag-inarte lang ako. Sa iba, parang sufficient na to eh. Parang gusto ko lang ng pwede bang may Achilles pillow dito. Pero guys, wala akong naramdaman din pala, i-add ko lang. Usually pag mga low cut, minsan may mga heel slippage akong nararanasan. Dito hindi. Dahil siguro sa shape nito, hindi umaangat yung heel ko eh. Nandun lang, stable lang talaga siya. Intact, lockdown talaga ang mararamdaman nyo dahil dito. Okay din tong shape na to. So, yun guys, 9.5. Ang taas ng score nito puro matataas Hindi, wow. Next, punta na tayo sa breathability. Dun sa breathability, medyo talo na to dun sa regular version. Yung regular version nito, yung screen mesh, sobrang breathable naman talaga. 10 out of 10 yung binigay ko dun. Dito okay lang naman. Pumapasok pa rin naman yung hangin dyan sa uppers na yan. Yung ano naman, yung tongue, okay pa rin. May mga konting butas-butas. And dito, parang ano rin wala na rin breathability benefit dito kasi puro na to synthetic material, no? So dito lang talaga in sa tongue. So hindi masyado yung breathability niya. Bibigyan ko lang po ito ng 8.5 out of 10. Okay pa rin naman to. May pumapasok naman mga 60% na hangin pa rin. And hindi naman init din yung paa nyo sa loob nito. Anyway, low cut din naman siya, diba? So guys, next cushioning na tayo, no? Gumamit po ito ng Quick-Coat Tech as cushioning setup niya, no? As foam niya, which is yun yung pinaka-expensive, pinaka-premium. Yun ang nilalagay nila sa mga pinakamamahal nilang sapatos katulad nito ng Aaron Gordon 4. No, nilalagay nila sa main shoes nila. Ang kagandahan pa nito, earth-friendly pa ang Quick-Coat Tech na foam. Bakit kaya nasabi? Ang pag-create daw nito, less emission. Ayan, no, nakalagay dito sa box. No, less emission daw. And ang kaganda nito, nakakatulong na sa earth, ang ganda pa ng impact protection nitong Quick-Coat Tech. Diba sinabi ko kanina, ito na yung heaviest ko. 81 kg, parang 81.5, parang mabigat na yung feeling ko. Pero guys, hindi sumakit yung tuhod ko dito, nakakagulat. Ang ina-expect ko kasi, no, dahil na-injured na nga rin ako sa tuhod, na pag low to the ground katulad nito, sasakit yung tuhod ko. Hindi po nangyari yun, no? And yun nga guys, parang mala Kobe Bryant, mala Kobe shoes, no? Kobe 5 to be specific. Low to the ground to, very responsive, pero napakaganda ng impact protection, which is bihira. Kasi nga, syempre, pag gusto mo, ito guys, makinig, very important para may matutunan kayo. Pag gusto nyo na malupit ang court feel, syempre rinipisan nyo. Para nga, maganda yung court feel, no? Low to the ground, very responsive. So yun ang ginawa nila dito. Pero dahil nga maganda yung cushion nila, pwede nilang i-low to the ground, pwedeng manipis yung cushion, pero maganda pa rin yung impact protection. Usually, pag ganun guys, pag manipis yung cushion, masakit na sa tuhod eh. Pero ito hindi. So napaka-balance niya guys. And may bounce pa po to guys. Dahil din sa torsion plate and dahil nga very bouncy naman to. 75% yung bounce niya, no? The propulsion ratio is not less than 75%. So dahil dyan guys, hindi na natin kailangan patagalin, no? Cushioning niya, perfect po talaga. Ito yung hinahanap ko kasi. Ito yung mga rare na cushioning setup na hinahanap ko na balance. Responsive pa rin, pero okay pa rin yung impact protection. No, parang yung feeling nito parang shockwave na kalupit eh. So dahil dyan guys, 10 out of 10 po tayo ang cushioning score niya po.
Last part na po tayo, price tag. So yun guys, medyo nasa mid-tier po siya ngayon, no? Nasa 6,000. Medyo mahal pa rin kung sa iba, no? Kasi nga, bagong colorway to. Pero huwag kayong mag-alala guys, ilalagay ko naman dyan yung mga first batch ng colorway. Actually, magaganda rin yun, no? Mas mura na po yun, nasa 5,000 na. And guys, huwag kayong mag-alala. Maraming salamat sa 361. Binigyan niya po tayo ng discount voucher. Maglalagay po ako dyan sa baba. So, ilalagay ko po dyan sa baba yung discount voucher. Magagamit nyo to. Mga 1 month pa nyo tong magagamit no? Itong voucher na to. So, binigay po ng 361 sa mga viewers natin, sa mga subscribers natin, no? And nandyan din po yung link, no, kung gusto niyo na po itong bilhin. And masasuggest ko po talagang itry nyo ito kung point guard kayo, shooting guard, light na small forward, kahit heavy na small forward or light na power forward. So pwede na to, dahil sa ganda ng kanyang cushion, pwede na to sa tingin ko, and sa ganda ng support niya. So very versatile na sapatos talaga. So dahil dyan guys, price tag, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10. No, mataas pa rin kasi worth it po pa rin talaga. I-click nyo na po yung link dyan and isama nyo na rin po yung voucher para makamura po kayo. Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga pang point guard shoes from 361, yung mga big 3 po natin, ilalagay ko yung link dito. And yung bilog dito, huwag nyo kalimutang pindutin para makasubscribe po agad kayo para like kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!